kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, puno
punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa. Punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra. Kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Okay, isa naman pong napakagandang umaga ang amin pong pagbati na ipinapaabot sa inyo mga ginigilo ng mga taga-subaybay sa programang ito ng Hope and Love. Sa umagang ito, muli po tayo ay nagpapasalamat sa ating mahal na Diyos, siyempre sa kanyang patuloy na kabutihan, at sa umagang ito muli tayong tumanggap ng panibagong buhay at kalakasan, at tayo ay muling nakahanda na sa kanya ilagak ang ating mga buhay upang patuloy tayo makipag-ugnayan sa kanya sa pamagitan ng panalangin at pakikinig sa kanya mga banal na salita. Kaya nga po, ang aming pong patuloy na paanyaya sa inyo mga ginigilo na mga taga-subaybay ay ang ating pong patuloy na pagsasama-sama hanggang sa matapos muli ang programang ito upang sa ganon ay pasama-sama tayo ay makinabang muli sa mga mensaheng ipapaabot ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod na sinugo sa umagang ito. At siyempre, atin ding wini-welcome ang atin pong mga kasama dito sa platform, ang ating co-host, Pastor Joby Estrada. Good morning po, Pastor Porto. Good morning po sa ating mga viewers. Yan, thank you very much po sa maaga ninyong pag-tune in sa atin pong morning devotional. Okay, at siyempre kasama rin po natin ang atin pong palagi ang kasama na tagapagsalin para sa pakinabangan ng mga deaf. Ating i-welcome, Ma'am Lina Pardotso. Good morning po. Happy viewing.
Okay, salamat po ma'am at kayo kasama po muli namin ngayong umaga. Okay, at siyempre tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat mayroon po muli tayong kasama ngayon na isang pastor buhat sa Cavite Mission. Ating i-welcome Pastor R. Villarmino. Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Okay. Okay, sa mga ginigilo ng mga taga-subaybay, salamat at tayo ay buo na muli sa araw na ito upang makinig ng mensahe ng ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy. Pangunahan tayo sa panalangin ni Pastor Joby Estrada. Tayo po ay manalangin. Banal naming Diyos, kayo na nagmamay-ari ng aming mga buhay, lubos po ang aming pasasalamat at papuri sa inyo sa napakagandang umaga na muli niyong pinagkalob sa amin na bagaman kami magkakalayo o magkahihiwalay, salamat Panginoon na kami inyong pinagbuklod sa programa ng Hope and Love upang sama-sama kaming mag-aral ng aming morning devotional. Panginoon, narito po ang inyong lingkod, si Pastor Art. Pagpalain niyo po siya, maihatid niya ang inyong mga mensahe sa aming lahat upang lalo naming makilala ang aming Panginoon at lalo kaming mapalapit. Pagpalain po ang aming broadcast, ganun din ang aming mga viewers sa kanilang mga tahanan. Nawa Panginoon, kami ay mabusog sa iyo pong mga salita. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him.
ang lingkod ng Panginoong Diyos na siyang gagamitin sa umagang ito upang maihayag ang mensahe niya para sa bawat isa sa atin ay isang mabait na kaibigan. Pastor Art ay aking nakapiling doon po sa Ayas bilang kami ay magkaklase po sa aming masters ng ministry. And so, ang lingkod ng Panginoong ito ay talagang nakita ko sa kasigasigan at pagka minsan ay ako'y kanyang dinadala sa kanyang distrito doon sa Cavite. Kaya't samantalang tayo nangangailangan ng tagapagsalita ay hindi makaligtaang maalala ang lingkod ng Panginoon. At saka sa lukuyan siya ay naglilingkod sa General Trias, Cavite. Siya ay kasama niya ang kanyang may bahay doon sa kanyang paglilingkod sa Cavite, si Ma'am Charmaine, na kung saan ay guro sa atin pong institusyon sa Ayas. At ang lingkod na ito ay siya rin ay naging pastor sa Ayas bilang siya ay youth pastor na under panoon siya ng Central Luzon Conference. Siya rin ay nag-aral sa Southern Christian College. Balit siya ay nagmula sa Medsayap, North Cotabato, Philippines. Ang lingkod ng Diyos na kanyang sinugo ngayon upang magbahagi sa atin ang tinapay ng buhay. Walang iba kundi si Pastor Art Bellarmino. Pastor? Okay, good morning po sa ating lahat, mga taga-subaybay, sa ating mga nanonood. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ako po ay naging kabahagi ng programa po ninyo na Hope and Love. At salamat sa isang invitasyon, Pastor Roosevelt Porto. Ako po ay natutuwa sa umagang ito sapagkat tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong kalagayan po ng ating crisis ng pandemic, itong COVID-19. At marami sa atin ngayon ang nalulungkot, nawawala ng pag-asa, at hindi alam kung ano po ang dapat gawin sa mga oras o sa mga panahon na ito. So sa umagang ito ay ating pong pag-aralan ang salita ng Panginoon, at ito po ay tinatawag na morning devotion. At bago po tayo magpapatuloy, tayo muna yumuko sa isang panalangin. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon, bigyan kami ng kaalaman, katalinuhan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Samantalang kami po ay mag-aaral ng inyong pong mga salita. Pakinggan namin ito, O Diyos, at aming pong isa sa buhay ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napakaganda mga kapatid ang ating pong pag-aaral sa umagang ito sapagkat ito po ay may kinalaman po sa tinatawag na what we need to learn about prayer. Ano po ang ating matutunan sa panalangin? At alam ko po na minsan marami po tayong mga panalangin, at maraming mga bagay na ito po'y pinapractice natin. Pero sa umagang ito ay ating pong matutunan ang isang simpleng lesson na ito po ay dapat nating maipractice sa ating pong buhay sa araw-araw. Dito po sa aklat po ng Juan 4:46 hanggang 54 ay mapapansin po natin dito ang isang kwento po ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay bumalik po sa Cana na tinatawag na Cana of Galilee, na kung saan siya po doon ay nagawa o gumawa ng kanya pong unang miracle na yung water ay ginawa po niyang alak o yung tubig ay ginawa niyang alak. At siya mga kapatid
ay bumalik doon sapagkat nakikita niya kung gaano po kailangan at napakalaga ang kanya pong mensahe at mga miracle upang ang mga tao doon ay lubos na maniwala sa kanya po bilang Panginoon. Nung siya po ay bumalik doon, ay napansin po ito o narinig po ito ng isang tinatawag nating nobleman o isang mahal na tao ayon po dito sa pagkasalin sa Tagalog. At ang taong ito po ay nagnanais na makita po ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Ano kaya mga dahilan? Sapagkat ayon po sa kwento, ang kanyang anak na lalaki ay nagkasakit. Alam po natin mga kapatid, na pag ang isa sa ating mga pamilya o mahal sa buhay ay nagkakasakit, ay humahanap tayo ng paraan kung paano po ito mapapagaling o kung ano pong mga kaparaanan upang matulungan natin ang ating pong mahal sa buhay na nagkakasakit. Ayon dito sa kwento ng John 4:46 mga kapatid hanggang 54, ang anak na lalaki na ito ng nobleman ay hindi lamang ordinaryong mayroong sakit, kundi malubhang may sakit. At halos ikamamatay niya. So, kung ito na po ang sitwasyon mga kapatid o kalagayan ng ating mahal sa buhay, minsan talagang kahit buwis buhay gagawin natin, no? Kahit anong hirap para lamang ma-save ang buhay ng ating pamilya. So ang lalaking ito sa madaling kwento ay nakipagtagpo sa ating Panginoong Hesus doon po sa Kana mga kapatid. At nung matagpuan niya ang ating Panginoon, siya po ay nag-apila na, Panginoon o Hesus, ang aking anak ay lubhang mayroong sakit at halos ikamamatay niya. At ang wika ng ating Panginoon ay sabi sa kanya, umuwi ka, humayo ka, at ang iyong anak ay pinagaling. Alam niyo po mga kapatid, sa bagay na iyon na narinig po ng mahal na tao na ito o yung nobleman, ay kanyang pinanghawakan ang salita ng ating Panginoon na may pananampalataya. Wala siyang anumang pagduda. Wala siyang anumang pag-alinlangan na kung minsan ito ay naging karanasan natin na pagkatapos na tayo'y humingi o lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin, ay tayo ay nagdududa pa o nag-aalala pa kung ito po ay sasagutin ng Diyos o hindi. So, umuwi ang taong ito mga kapatid. At habang siya ay lumalakbay sapagkat malayo pa ang kanyang pinanggalingan, ay sinalubong po siya ng kanyang katiwala at sinabi na ang iyong anak ay buhay. At tinanong niya kung kailan ito nakaranas ng kagalingan. At ang wika po ng kanyang katiwala, kahapon, maka 7 oras. At natatandaan ng nobleman na ito o nung mahal na tao, na yung oras na yun yung oras na pagkasabi sa kanya ng Panginoon na humayo ka, umuwi ka, at ang iyong anak ay pinagaling. Mga kapatid, napakaganda ang karanasan ng taong ito. Sa bagay na iyon, ay hindi lamang siya mismo ang nagkaroon ng pananampalataya at paniniwala sa salita ng Diyos at sa mga kagilagilalas na kanya pong nasasaksihan, kundi ayon po sa kwento na ito sa kasaysayan, buong pamilya niya ay nanampalataya, naniniwala at sila ay naging alagad pa sa gawain ng Diyos sapagkat gayon na lamang ang kanila pong karanasan. Napaganda mga kapatid. Sa bagay na ito, sa ating buhay, minsan po ay ating iniisip, paano po sasagutin ng Diyos ang aking pong panalangin? Paano po ito makakarating sa Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, tayo ay mayroon pong mga sariling panalangin. Kung minsan, ito po ay inaantala ng Diyos sapagkat alam niya na ito po ay ating mga personal lamang na kahilingan na ito po ay hindi nakabubuti sa atin ng kaagarang pangyayari. Kung
ating papansinin mga kapatid, alam ng Diyos ang ating mga pangailangan bago pa natin ilapit sa Kanya. Yun lamang, kailangan ng Diyos yung ating personal na paglapit sa Kanya sapagkat gustong tingnan ng Diyos kung gaano po tayo sumasampalataya. Paano po tayo lumalapit at nagtitiwala sa Kanya na sa kabila ng ating mga karanasan ay siya lamang ating pong malalapitan, mga kapatid. Sa banal na kasulatan, dito po sa aklat po ng Ephesians, chapter 3, verse 20 and verse 16, ang wika po dito, mga kapatid, ngayon sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Sapagkat kanyang ibibigay yung ating mga pangailangan pag ito'y sang-ayon sa kanya pong kalooban, mga kapatid. Kaya napakalaga ang magkaroon po tayo ng pananampalataya. Minsan kasi madalas ating pong ginagawa, pag nanalangin tayo, pagkatapos ay iniisip natin kung ito po ay mangyari kaya o ipagkaloob ng Diyos o kailan. Kaya dito mga kapatid, sa kwento ng pag-aaral po natin, ay pag tayo po ay humingi sa Diyos, pag tayo po ay makipag-usap sa Panginoon, i-claim natin na ito po ay gagawin ng Diyos para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Sampalatayanan natin. Yun ang napakalaga po sa panalangin. Kung inyo pong mapapansin, mga kapatid, sa aklat po ng Lucas 8, 43 hanggang 48, mayroon pong isang kwento din po diyan ng pananampalataya. Yung isang babae na siya po ay nagdudugo o nagbi-bleeding for almost 12 years at wala pong sinumang doktor na makapagpagaling sa kanya sa mahabang panahon. Naubos na po ang kanyang mga resources. Pero nung marinig niya at makita niya na ang Panginoong Hesus ay pumunta doon sa kanyang lugar, siya po ay hindi nagpaatubili na lumapit sa ating Panginoon despite of the crowds. Ang kanyang mithiin ay makahawak lamang sa laylayan ng ating Panginoong Hesus at upang siya po ay gumaling. Wow! What a faith, mga kapatid. At nung mahipo niya ang laylayan ng ating Panginoong Hesus, napansin ito ng ating Panginoon. At ang wika niya, sinong humipo sa akin? Sa dami pa naman ng crowd. Pero mga kapatid, ang isang babae ay nagsabi na ako po ang humipo. At nasabi niya ang kanyang problema tungkol sa kanyang pagdudugo. At ang wika ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, pinagaling ka. Mga kapatid, ito ay isang bagay na nais ng Panginoong Hesus sa atin. Yung tayo po ay magkaroon ng sapat na pananampalataya, pagtitiwala, lalo tigit sa mga crisis na sa kasalukuyan na ating pong kinakaharap, mga kapatid. Tayo po ba ay mayroong pananampalataya na ang Diyos ay siyang may control sa lahat ng mga bagay? O iniisip natin, kailan kaya ako makabalik sa dati? Kailan kaya maging normal itong ating kalagayan? Kailan kaya mawala itong COVID-19? Mga kapatid, manalangin tayo. Kagaya ng karanasan ng isang mahal na tao or nobleman o yung babaeng nagdudugo for almost 12 years. Na sa kabila ng lahat ng crisis na kanilang kinakaharap, sila'y nanampalataya at nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magpapagaling. Ang Panginoon ang siyang mayroong kapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ating patuloy ilagak ang ating sarili sa Diyos. Anumang krisis na ating pong kinakaharap, anumang problema, anumang sakit, anumang mga kabiguan, ating pong ilapit sa Diyos. Ating pong ipanalangin na mayroong pananampalataya, na mayroong pagtitiwala sapagkat hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
Kaya sa umagang ito, mga kapatid, mga kaibigan, kayo po ay lubos na magtiwala sa Diyos. Ilagak natin ang ating sarili sa Kanya at sa ganong kaparaanan, hindi tayo pababayaan po ng ating Panginoon. God bless you at patuloy na maging karanasan natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking panalangin. Pastor Porto? Yes. Salamat, Pastor Art, sa iyong napakagandang pagbahagi ng ating devotional ngayong umaga. Salamat sa ating mahal na Panginoon na kung saan ay patuloy na pinagkakalooban tayo ng inspirasyon ng kanyang banal na salita. Ang napakagandang bagay, mga minamahal na mga kapatid ko, na aking nakuha doon sa ating pong devotional ngayong umaga ay ang Diyos ay minsan inaantala yung ating panalangin, lalong higit pagka hindi yun ang nararapat. Para bagang tumatak sa aking kaisipan na may seguridad tayo sa lahat ng hakbangin natin. Bakit? Sapagkat pagka tayo ay mayroong plano, subalit hindi pala yun ang nararapat, hindi pala yun magdadala sa atin sa kaayusan. Minsan ay ito inaantala ng ating mahal na Diyos sa ikabubuti natin. Sabi nga ng tala ng aklat ng Roma, mga minamahal, mga kapatid ko, ay all things work together for good to those who love God. No? Kaya ang mga bagay ay pinapangyayari alang-alang doon sa nagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mga kapatid ko, at pagka minsan ay mayroon namang ipinapahintulot ng Diyos yung mga pangyayaring iyon, bagamat bakit naman yun ipinahintulot ng Diyos ay para namang ang tingin natin ay negative na pangyayari. Okay? Sapagkat yun pa rin yung ikabubuti, mga minamahal na mga kapatid ko. Maaring sa puntong iyon ay nagdadala ng aral ang ating mahal na Panginoon upang lalo pa tayo maging matatag sa ating mga pananampalataya. Kaya nga, yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Diyos sa pamagitan ng panalangin ay lalo pang mag-umalab, mga minamahal na mga kapatid ko, upang sa ganon ay laging mayroong seguridad tayo sa ating mga hakbangin sa buhay, mga minamahal mga kapatid ko. No? At ang ating mga bagay-bagay na matututunan dito sa ating mga panalangin sa pagdulog natin sa ating mahal na Diyos ay napakalaking bagay na magpapasulong sa ating espiritual na buhay. Sa bawat paglapit natin sa ating mahal na Panginoon, at sa bawat katugunan na kanyang ipinapaabot sa atin, ay mayroon lagi tayong matututunan patungkol sa ating ugnayan sa kanya. Pastor Joey. Maraming salamat, Pastor Porto. Salamat din, Pastor Art, sa iyong pagtalakay ng ating morning devotional. Mga kapatid, ang akala natin, pag tayo ay naging Kristiyano, at tayo ay natututo ng manalangin, akala natin okay na. Yan ang ating ipinapalagay. Marunong na akong umusal ng panalangin, okay na yon. Alam niyo po, talagang kahit sa Biblia, sabi ng mga alagad, Lord, teach us how to pray. At yun po ang dapat maging dasal natin sa araw-araw. Panginoon, turuan niyo po akong manalangin. Sapagkat yun nga, lagi nating inuulit sa ating program, pag nanalangin tayo, gusto natin yung sarili nating kalooban, sarili nating kagustuhan. Na ang ibig ng Diyos sa atin, pag tayo po'y nanalangin, gusto niyang makilala natin siya ng lubos. At gusto niya na tayo magtiwala. Kita po natin sa karanasan ng nobleman, isipin po ninyo,
hindi na kailangang puntahan pa sa bahay. Ang sabi lang niya, gawin mo lang Panginoon, sabihin mo lang, ako'y naniniwalang gagaling na ang aking anak. Alam po ninyo, yung karanasan ni na Jairus at binanggit na rin nga yung babaeng nagdurugo. Ang sabi ng Panginoon doon, wala akong nakitang pananampalatayang katulad nito sa bayan ng Israel. Kita po ninyo kung gaano yon katinding ipinamukha ng Panginoong Hesus sa kanyang mismong nag-aangking bayan. Na samantalang yung iba na maaring outside Israel ay meron pong ganong pananampalataya. Malimit sa atin po ang reflection ko dito ay nabubuhay tayo sa tinatawag nating prinsipyo o simulaing to see is to believe. Di ba ga? Yun ang karamihan nating paniniwala. Pag nakita ko, maniniwala ako. Subalit alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, ang Christian motto pala ay hindi to see is to believe, kundi ang sa atin ay to believe is to see. Kailangang manampalataya ka muna at makikita mo. Yan ang gusto ng Panginoon, kapatid. Meron kang pananampalataya na lumalapit sa Panginoon, ibibigay niya ang iyong kahilit. Makikita mo kung gaano ang Diyos ay tumutugon sa ating dalangin. Kaya this is a very good lesson and example po sa atin na ipinakita na sa bawat paglapit natin sa panalangin, mga kapatid, sampalatayanan mo na diringgin ito ng Panginoon sang-ayon naman sa kanyang dakilang kalooban. Okay, balik natin, Pastor Porto, kay Pastor Art para po sa kanyang conclusion. Napakaganda po yung ating lesson, no? Sapagkat ipinapakita dito na kung paano po tayo magtalaga at magtiwala sa salita po ng ating Diyos. Amen. Minsan kasi mayroon po tayong sariling nanalangin tayo, pero yung gusto nating mangyari yung ating sariling gusto po, ano Pastor? Pero hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay nadidili ng Panginoon yung ating mga prayer, tayo po ay sumasama ang loob, kini-question natin ang Panginoon, bakit ganon? Kaya ang gusto dito makita ng Panginoon na kung tayo po ay lumalapit sa Kanya o humingi o nananalangin, ay itagubili natin sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon mas lubos na nakakaalam kung ano po ang nakabubuti para sa atin. Kaya ito siguro ang isa rin sa mga bagay na dapat po nating i-practice sa ating pong buhay po sa araw-araw nating paglilingkod sa Panginoon. Yan, thank you very much. Thank you, Pastor thank you Porto. so much, Pastor Art. So tayo ay dadako po doon sa atin pong mga reflections. At Pastor Joby, ikaw ba ang mag-ano niyan? Ayan, sige, atin pong gampanin ito. May mga viewers po tayo. Kanina umabot tayo halos ng 100. Yan, good morning po sa inyo. Salamat po sa inyong panonood. Si Ma'am Bewley Panes Estidolf sabi na, yes, faith can move a mountain. God answers prayer, maybe not in our own way, but it is in God's timing. Salamat po. Thank you very much, Ma'am Bewley. Okay. Inan pa po natin. Ang karamihan po dito ay yan, mga pasasalamat. Salamat po sa inspiring message sa umagang ito, makapagpatibay sa ating pananampalataya. Okay. Si Ate Noemi Padalyan, sabi niya, Amen. Praise God for the devotional message this morning. A prayer of faith make a difference. Yan, salamat Ate Noemi. Okay, sort out pa po tayo. Yan, ito kay Ma'am Des Angadayo. Happy morning po sa lahat. Napakahalaga po talaga ng panalangin na may pananampalataya sa buhay ng tao. Dahil sa ating panalangin, nagkakaroon tayo ng kalakasang pisikal, emosyonal at espiritual. Dahil sa ating panalangin, tayo nagkakaroon ng lakas ng loob na harapin lahat ng ating mga pinagdadaanan. Dahil sa ating panalangin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa isip at sa ating mga puso. Ito ay paraan na ating komunikasyon sa ating Panginoon. Salamat po sa mensahe,
Pastor Art. Sabi naman ni Rowena Reyes, trust and believe God is in control. Salamat po. Okay, at may mga ilang pasasalamat lamang. Ay, salamat sa umabot rin ako sa kabila ng trabaho ko at galing po kami sa kaibigan ng amo ko. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Ayan, salamat Sister Michelle na kahit ikay talagang pagod at maaaring puyat sa isang trabaho ay talagang sinisikap mo na ikay makapakinig ng ating program. Okay? Ating pong hinahanap pa rin yung ilan pang mga refleksyon. Okay? Ang iba po ay mga prayer at mga pagbati. Ayan. So, ito lang marahil. Si Ma'am Elpa bumati sa atin ng happy blessed midweek. Abag, midweek nga pala ngayon. Happy midweek po sa ating lahat. Okay, tingnan po natin kung meron pa. Mga karamihan po mga pagbati at mga prayer requests. Ito siguro si Sister Michelle, Princess Marquez. Okay, ito yung kanyang prayer request na ipanalangin siya. Lang siya nagbabasa. Dakila po talaga ang ating Diyos. Nagagalak po puso ko sa blessing niya. At kasama naman sa prayer na nasa manalo ako sa aking challenge na sinalihan. At sana tibayin pa ako sa disiplina at kontrol sa buhay at pagdesisyon. God bless po, more power. Okay, tingnan natin kung meron pang humabol sa baba ng mga reflection. Yan, meron pa po. Si Ate Beng Alinsonorin, prayer is powerful. God is good all the time. Binibigay niya ang kasagutan ayon sa kanyang kalooban sapagkat ito po ang makapabuti para sa atin. Okay? Ang ating pinsan, si Ate Arlene Moreno, bumabati sa atin ng good morning. God bless upon this ministry. Salamat po, Ate Arlene. Si Ma Wilma Bae, sabi niya, praise the Lord. Magaling na po ang aking Kuya Noel. Amen. Ang aking hipag at pamangkin sa COVID-19. Negative na po siya at tapos na po ang ang kanilang quarantine. Tunay pong napakabuti ng Panginoon. Salamat po sa prayers, Pastor. God bless po. Purin po ang Panginoon. Okay? At sabi po ni Bernard Pesquera Nitro, I'm always blessed to be with you people of God. Watching from Lapu-Lapu, Cebu City. Aba, may buntag sa atong mga kaigsunan diha sa Cebu City, sa Dagbayan, sa Cebu. Salamat Sir Bernard sa inyong panonood. Naway lagi kayong manood sa atin pong morning devotional tuwing umaga. Okay, Magdalena Dalasas, ay God bless you all po. Okay, yun po ang halos nakita pong mga reflection ng atin pong mga viewers at ang karamihan po yung mga greetings at ganun din po mga prayer requests. Pastor Art, nakuha mo po ba yung ating mga panalangin na nariyan sa atin? Po, Pastor, opo. Sinusulat ko. Nasa private chat na rin, friend. Ayan, Nasa sige. private chat na rin. Sabi ni Sir Benji Laguador, nagpapasalamat ako, nagkaroon ng mabuting panahon kahapon, sana po at ngayon din. Ayan. So may mga pahabol po na mga, ayan, si Sir Joselito Baluyot. Good morning to all. Thank you sa message. God has 1,000 ways that we do not know. If He could just see through faith in our prayers, He will do great things for us. God will make a way when there seems to be no way. God bless. Thank you very much, Brother Joselito Baluyot. Paborito kong awit po yan. God will make a way. Amen, amen. Ayan, salamat. Talagang nakaka-relate po tayo sa magagandang refleksyon ni Sir Joselito Baluyot. Okay? So mga kapatid, wala na pong refleksyon. Ayan, may mga prayer request na po yan. Yan po, Eti Dory, Ban Family. So yan naman po ay nakikita ng ating kasama, lalo si Pastor Porto at ganoon din si Pastor Art na siyang mananalangin. Yan, naka-take note po ang lahat ng prayer request para po maisama ang mga panalangin. Mamaya po, babatiin natin yang may mga
kaarawan. Ano po, ipagkakalob natin mamaya. Okay, kung wala na po na mga reflection, hopefully ay nakuha. Pastor Porto, meron kayong mga kahilingan bago natin tayo manalangin? Ang kahilingan, friend, ay patuloy na gabay at pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating mga gawain, sa ating Amen. mga distrito ginagampanan. Yan, totoo po yun. Sama din natin si Ate Noemi. Yan, at siya ay magkaroon ng kalusugan, ang Padalian family. Sama natin po yan. Si Sister Nelly Villapando. Yan yung ilang mga panalangin. Ang kanya pong vertigo. Ayan, sana po'y gumaling na siya sa kanyang, si Brother Joseph Pasamba. Sama po'y kasama natin sa gawain dito. Ngayon din, meron ding vertigo at kasalukuyan rin po nagpapagaling. Okay, ang deaf ministry ni na Sister Lina. Tuloy na patalangin. Talaga pong napakalaking paglilingkod po yan. At kasama natin sila sa gawain. Si Ma'am Deli Aguila, yan. Sila din po ay, karamihan po ay may mga karamdaman, panalangin na maging negative po sila sa kanilang mga swab test. Okay, Pastor Art, kayo po ba'y handa na sa panalangin? Okay po, Pastor. Ayan, sige po. Tayo po'y pangungunahan, mga kapatid, mga kaibigan, sa panalangin ni Pastor Art. Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, dakilang Panginoon, sa napakagandang mensahe namin pong narinig at siya nagpapaalala sa amin tungkol po sa inyong kabutihan at kung paano, O Diyos, na kami ay manampalataya at magtiwala sa inyo. Hindi sa aming sariling kalooban, kundi ayon po sa inyong pasya. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng mas malalim pa na ugnayan sa inyo sa pamamagitan po ng aming mga pananalangin. Natuto kami, O Diyos, na hindi lamang basta manalangin, kundi kami ay magkaroon ng sapat na pagtitiwala at pananampalataya sapagkat kayo ang aming Panginoon na siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nakabubuti sa amin at inyong tinutugon. Gayon din, Panginoon, sa umagang ito, aki pong idinadalangin ang may mga kahilingan. Si Sister Princess Marquez, siya ay nagpapasalamat sapagkat kayo, O Diyos, ang patuloy na tumutugon sa kanyang mga kahilingan. Gayon din, Panginoon, Sister Lani Orbita Mendoza. Nawa, Panginoon, na inyo pong ipahintulot na ang kanilang swab test ay maging negative sapagkat sila, Panginoon, ay mayroong mga gawain na dapat gampanan sa kanilang gawain sa araw-araw. Gayon din, Panginoon, si Beth Ophel Macasero. Siya rin ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kagalingan ni si Vito Macasero, kung saan, Panginoon, ay siya ay patuloy niyo pong ginagabayan at anumang mga pagpapala na kanyang tinanggap ay siya ay lubos na nagbabalik ng papuri at pasalamat sa inyo, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, si Phoebe Cada. Siya rin po ay humingi ng inyo pong kagalingan. Maaari ba, Panginoon, na siya po ay inyong ibangon sa banig ng karamdaman at maranasan po niya ang inyong kapangyarihan. Gayon din, Panginoon, si Ruel Palmero, siya rin ay humingi ng kagalingan at restoration sapagkat nakaranas po ng naputol ang daliri. Mari ba, O Diyos, na inyo pong patuloy na gabayan sila at patnubayan sa lahat ng panahon. Gayon din, Panginoon, si Mavel Lipawpaw, siya rin ay humingi ng kagalingan kay Bibi Maya sapagkat mayroong bukol sa tiyan at ito, O Diyos, ay patuloy na lumalapit at nagnanais na maranasan na inyo pong kapangyarihan. Mari ba, O Diyos, na inyo pong ipahintulot. Gayon din si Beth Ophel Macasero, siya rin, Panginoon, ay humingi ng kagalingan para kay Sister Lucy at Baro na kung saan sila rin, Panginoon, ay mayroong mga karamdaman na dinadala. Panginoon, inyo po silang pagalingin. Gayon din, Panginoon, si Lina Pirolina.
para Dusyo. Siya rin ay nagpapasalamat sapagkat dumating ang araw ng kanyang kapanganakan at patuloy o Diyos na siya po ay nagbabalik ng papuri sa inyo sapagkat siya inyong pinagpapala. Gayon din Panginoon kay Nelson Ganyula, patuloy na siya ay pagalingin Panginoon. Batid niyo ang kanyang karamdaman. Maaari ba o Diyos na ito ay inyo pong pagalingin at i-restore at patuloy na maging karanasan niya ang inyo pong kapangyarihan sa araw-araw. Ganon din Panginoon si Marivic Simpao at ang kanyang buong sambahayan sa pagkawala ng kanilang isa sa mahal sa buhay. Maaari ba o Diyos na sila po ay inyong i-comfort, bigyan ng kalakasan at maibsan ang anumang kalungkutan at patuloy o Diyos na sila ay manampalataya sa inyo. Dagdagan niyo pa Panginoon ang kanilang pananampalataya. Gayon din Panginoon si Pearl de la Torre Paras. Siya rin po ay nagpapasalamat sapagkat dumating ang birthday ni Merly Paras. Panginoon, gayon na lamang ang kanyang pagpapasalamat dahil po sa inyong kabutihan. Maaari ba Panginoon na marami pang mga tao na darating sa kanyang buhay. Gayon din Panginoon si Violi Panes Istidol. Panginoon, siya rin ay humingi ng kagalingan para po kay Panes na kung saan siya ngayon ay patuloy na nagpapahinga para po sa kanyang delivery. Maaari ba o Diyos na ipahintulot po ninyo ay inyo pong kadakilaan at kapangyarihan sa kapatid na ito. Gayon din Panginoon, salamat din sa Deaf Ministry na naging kabahagi ng gawain na ito o Diyos. Kay sa pamagitan ni Sister Leda, pagpalain po sila Panginoon, gamitin pa sila na punong-puno ng kasigasigan at katapatan sa inyo pong banal na gawain. Ganon din Panginoon, nagpapasalamat din si Pastor Rosbel Forto sa inyo pong kabutihan at sa kanyang sambahayan. Maaari ba Panginoon na patuloy ang inyong guidance at pagpapala ang kanyang maging karanasan sa araw-araw. Ganon din Panginoon, Pastor Jovi Estrada, ang kanyang sambahayan din Panginoon, inyong patuloy na ingatan, pagpalain ang kanilang ministeryo at gamitin sila Panginoon sa lugar na kung saan po sila ay patuloy niyo pong ginagamit na may katapatan at patuloy na kasigasigan sa paglilingkod sa inyo. Ganon din Panginoon ang aking ministeryo kasama ng aking may bahay. Patuloy kaming gamitin Panginoon at ang aming kasalukuyang krusada na ginagawa sa Santiago Bukid Church sa inyong Panginoon pagpalain at makaani ng maraming makaluluwa. At ito ay magbibigay ng daan upang sila rin ay maihanda sa inyong pong malapit na pagdating. Maraming salamat Panginoon sapagkat kayo ay napakabuti sa bawat isa sa amin. At aking dalangin Panginoon sa lahat ng mga viewers na narito, lahat ng mga nakikinig, pagpalain niyo po ang bawat isa Panginoon sa araw na ito, maging karanasan nila kayo sa kanilang buhay sa ngayon at magpakailanman upang sila Panginoon ay patuloy na manampalataya at maglingkod sa inyo, kumilala sa inyo na kayo lamang ang aming Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong patuloy na pagpapatawad sa aming mga kasalanan at ito rin ay aming hiningan po ng kapatawaran. Salamat sa inyong pangako na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. Lahat ng ito ay aming pong hinihiling at dinadasal sa matamis na pangalan ng aming dakilang Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Art, sa iyong pangunguna sa pananalangin. At ngayon tayo dadako sa ating mga pagbati. Pastor Joby? Yes po. Tayo may kanina'y umabot tayo ng 100 plus na viewers mula po sa Amen. tatlo nating platform, sa Hope and Love Facebook page, sa Central Quezon 2 Facebook page, at ganoon din po sa aking Juby Sarte Estrada na Facebook account. So atin pong binabati, kasama natin si Sister Edna Marquez. Ayan, good morning. Thank you po. Yan ay ating mga sponsor. Lydia Di Castro, Catherine A. Rauda, Francis Rabago, Liwanag Peñamante Mercado, Basi Mama Anag, Ed Alcantara, Naning Makaraig, Julian Delizo Sardia, Emma Orozco, Arlene Sarte Moreno, at Jaime Rala Bravo. At hindi pong binabati si Ma'am Sara Fiesta,
Yan po ating ding sponsor mula po sa Taipo Filipino SDA Church sa Hong Kong. Ayan, good morning po dyan sa ating mga kapatiran sa Hong Kong. At salamat po sa inyong mga tulong at kasiglahan. Kayo rin po ay sumusubaybay sa atin pong program. Atin pong binabati at narito pinasalamatan sina Ate Shirley Azul, Eliseo Malaka, Princess Marquez, Lita Ranyola Ocampo, Rowena Reyes, Maricel Pascua, Onji Babiera, Lani Mendoza, Daniel Swan, si Pede Mesa, ganoon din po si Marilyn Ilagan, Politz Mercado, Rene at Baby Sayat, Dory Cumbalicer, Cesar Alhambra, si Brother Joel Borromeo, ang ating latest na top fan sa Central Quezon 2. Good morning. Becky Ramirez, Alnor Tagara, Jocelyn Pimentel, Maria P. Malibera, Beth Opel Macasero. Ayan, salamat po. Mylene Lupugan Magpantay, Hedrick Ranyola, Shoni Sarmento, Ma'am Shoni, good morning. Wilma Ritual Dalusong, Pebicada, of course, ganun din si Nanay Lydia Marquez, si Mabel Lipao Lucion, ang aking mahal na nanay, Nanay Sara Estrada, good morning po. Nelson Ganyola, Ma'am Lysel Dalida, good morning. Richard de la Cruz, Maria Loida Magirang, si Ma'am Zaida Jenny de Leon Wang, good morning din po Ma'am. Joel Cadaw, Mavic Dael, Ninya Ismilio, Beth Opel Macasero, Mait Elpa Akleta. Sino pa bang hindi ko nababati? Mervin Alcantara, Jane Gandesa, si Mama Lina Perolino Perdocho. Yun po, binabati ang karawan ng kanyang anak. 22nd birthday today. Ayan, happy birthday po. At kanina meron ding pagbati doon kay Ma'am Pearl Paras. Ayan, Noemi Padalyan, Benji Laguador, si Ma'am Nori Porto, good morning. Emma Orozco, Ma'am Bioli Panis Tidol dyan sa Australia. Binabati nga po niya lahat ng mga taga-Lukban. Yan, Pearl De La Torre Paras. Yan, atin na po Francis Rabago, Cynthia Mayo Cueto, good morning po. Michelle Manlapas, si Ma'am Des Anga Dayo, Mari Lucibilla. Natin kung meron pa ang Ate Arlene Sarte Moreno, Noemi Padalyan, Librada Martinez, good morning po. Marivic Simpao, good morning. Ma'am Cathy Pablo, Dory Cumbalicer, si Ma'am Mel Isabedra Consalan, good morning ma'am. Si Julian Sardia, good morning. At ito nga po, happy birthday po sa kapatid ni Ma'am Pearl, si Merly Paras. Ayan. Happy birthday po mula sa Hope and Love. Okay, Jaime Rala Bravo, Flor Imata Nanyes, Jean Aline Roma Santa Aquino, Bing Alin Sonorin, Wilma Baez, good morning po. Ma'am Heidi, good morning din. Bernard Pesquera Nitro, Magdalena Dalasalas, Ani Bilonsa, good morning po. Emma Husi, at si Sir Joselito Baluyot, good morning. Deli Aguila, good morning din po. Edwin Peras, kumusta na Kuya Edwin? Sa US. At tingnan natin kung may si Goldberry Tesclo, Ananing Makaraig, good morning po. At yung iba po ay hindi na natin na ng mga pangalan, hindi nag-comment pero nag-like. Lenny Galanga, Brian Villamor Arwita, Renzo, okay. Tingnan natin kung meron pa tayong makita. Adona Pumaris de Leon, kilala natin ito. Mga kapatid dito ni kapatid dito ni Sir Bricks. Ayan, Blessy Hudan Perico Ortiga, Hyper Jenny Punay Ibanez. Okay. At si Leonila Yarte. Ayan. So, ayan. Opo, Ma'am Bioli, gusto niyang i-share yung theme song. Yes po, ako'y may utang pa sa mga nag-request po nung theme song. Yes po, i-share. Actually po, kung kayo ay follower po ng Central Quezon 2, naka-download po ito doon o naka-upload po ito yung pong ating theme song na Only Jesus. Balik po natin kay Pastor Porto. Yes po. Atin rin binabati ng happy birthday si
kapatid na Rodolfo Orozco, ang asawa ito ni Ma'am Ima Orozco. Ayun. So Opo. birthday niya ngayon. So happy birthday po. At sana po ang maraming kaarawan ay sumapit pa sa inyong buhay. God bless po sa inyo. Happy birthday po, Brother Orozco. Okay, so maraming salamat po muli mga ginigilaw ng mga taga-subaybay sa atin pong pagsasama-sama sa umagang ito. At gayon din sa ating tagapagsalita. Ngayon ay ating bibigay ang pagkakataon para magbigay ng parting words ang ating mga kasama. Ating tagapagsalita, Pastor Art, mayroon ka pang mga babatiin o pamamaalam? Maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin sa aking nanay na kasalukuyan din pong dinadialysis. So patuloy na isama ninyo sa prayer. 4 years na po siyang dinadialysis. At salamat din sa ministeryo na ito na ako po ay naging kabahagi. At kung kayo po ay mayroon pang mga invitasyon muli, maring ito po ay aking tutugunan, kaya huwag kayong Amen. Amen. Okay. So, kami rin Regards po. daw po. Pastor, Thank you. regards daw po kay Ma'am Charmaine, sabi ni Carol. Okay. Sige po. Oo. Regards din daw po. Ayan, po. Narito lang sa background itong ating mga misis eh. Kami rin ay mayroong morning devotional sa aming General Trias. Yan, paki-promote po, Pastor, ng inyong devotional. Opo, ito ay podcast din daily. At salamat din sa bawat isa naging kabahagi nito. At patuloy natin panalangin na ang ating gawain ay patuloy makaabot sa marami pang mga kaluluwa sa buong sa Amen. So God bless you. Regards daw, Ma'am Charmaine, sabi ni Mrs. Regards din daw. Punta ulit kayo rito pag may durian na, ha? Opo, yan, abangan namin, baka August siguro. Buong pamilya pastors, pupunta po kami dyan, 3 days, naka-booking na yan. Yes po, hanggang dito sa Lutukan. Okay. Okay, so salamat Pastor Art sa naikayaming nakapiling sa umagang ito at sa mga mensahe na ipinadaloy sa iyo buhat sa Panginoon. Pastor Joby? Yes po, thank you very much kay Pastor Art. Talaga ako'y maligaya po na for the first time ay naka-join ka dito sa ating program at nagbigay ka ng assurance na anytime ay pwede ka uli namin ma-invite. Ayan, kailangan ka namin sa programang ito. Okay, God bless din sa inyong ministry dyan. Kay Ma'am Lina, thank you very much po. At kay Pastor Porto na laging umaagapay, umaalalay sa ating program. At sa ating po mga viewers, thank you very much po. Talagang kaya po kami nagsusumikap, nagumising ng maaga dahil kayo po'y nariyan. At ang paglilingkod nito ay para sa Panginoon at para po sa inyo. At of course, hindi po natin kanalilimutan, may mga donors tayo, may sponsor, may supporter. Thank you very much po. Napakalaki ng inyong puso dito sa ating gawain. Ito po'y makatutulong sa anumang mga pangangailangan ng ating program. At tayo po nakapagbibigay na ng Biblia. Ayan, maisisend ko na ito kay Brother Reggie sa Cebu. Kaya salamat po. At kumbaga kayo tumutugon sa mga pangailangan po ng ating ministry na ito'y magagamit sa ating mga operation. So thank you very much po. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Happy midweek po sa ating lahat. Okay, salamat po. Patuloy sa atin mga kinikilo ng mga taga-subaybay. At siyempre, Pastor Art, Pastor Juby, Ma'am Lina, maraming salamat na tayo ay patuloy na yung mga ganitong pagsasama upang patuloy na itaguyod ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, mga ginigilaw na mga taga-subaybay, kami po'y patuloy na nagpapaniya sa inyo. Sa araw ng bukas, inaasahan po namin, nariyan po muli kayo na makakasama po namin upang patuloy po nating damhin ang ating pong pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Diyos. Sapagkat dumarating na po ang takdang oras na tayo po'y namamaalam, kami po ay muling nagsasabi, ang Diyos ang siyang patuloy nating makasama sa bawat araw
ng yugto ng ating buhay. Maraming salamat po at bye-bye na po. God bless po. See you po ulit bukas. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there.